Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay magsisilbing main event ito ngayong Enero 23 doon sa Osaka, Japan. Ito po ay labanan sa pagitan ng Japanese fighter na si Kinshiro Tiraji kontra Carlos Canizales ng Venezuela. Na kung saan po mga kaibigan, magsisilbing challenger itong si Carlos Canizales sa bakbakan. Dahil kasalukuyang hawak nitong si Kinshiro Tiraji ang WBA Super World Light Flyweight title, maging ang WBC World Flyweight title. Pagdating naman sa ranking, hindi po basta-basta itong si Carlos Canizales. WBC rank 2, WBA rank 1. So, karapat-dapat po talaga ito na makaharap ni Kinshiro Tiraji dahil nasa pinakamataas sa ranking dito sa dalawang major title belts na kasalukuyang hawak ni Kinshiro Tiraji. Medyo mahaba-haba ang ating talakayan ngayon dahil ating uungkatin ang kanilang record kung may chance ba ang challenger dito sa Japanese fighter. Lalo na't dadayuhin ng challenger ang kampiyon. Ito yung pinakamagandang mga kaibigan. Na ikaw kampiyon, ikaw ang dadayuhin. Hindi yung katulad dito sa atin na tayo pa ang kampiyon, tayo pa ang dadayo. Pero ganun pa man, may mga bagay po na dapat nating maintindihan na pagka dito sa Pilipinas, siguro nakita ng mga organizer sa boxing na medyo kakunti siguro ang kikitain, parang ganun. At sa Japan kasi sila solido kung sumuporta sa kanilang fighter. Ganun pa man, dito sa boxing is business po yan mga kaibigan. Hindi lang sports yan, kundi negosyo na rin. Siyempre, nais din nilang kumita mga kaibigan. Okay. Maghahayag po tayo ng real talk prediction dito sa laban. At alamin muna natin kung may chance ba ang challenger. Pero bago natin yan simulan, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po niyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Sa mga boxing fans na subscriber sa Dong Sports PH, lubos po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Opo. Dahil umabot na po tayo ng 1K nang dahil po sa inyong suporta at pagtitiwala dito sa ating channel. Kaya naman po mga kaibigan, medyo ginaganahan po tayo ngayon. Oo. Sige, simulan na natin. Alamin muna natin ang record nitong si Carlos Canizales kung ano ba ang mayroon sa boksingerong ito. Carlos Canizales ng Venezuela ay may impresibong kartada, 26 wins with 19 wins coming by way of knockout, may isang talo at may isang tabla na rin. Sa kanyang nag-iisang talo, knockout ang kanyang sinapit. Natikman niya yan nung napalaban siya kay Esteban Bermudez noong 2021. Oo. Scheduled 12 rounds ang itinagal lamang nitong si Carlos Canizales ay 6 round. Nag-comeback din siya sa taong yon. Nakalipas lamang 5 buwan, nag-comeback fight itong si Carlos Canizales na kung saan nakalaban niya si Herman Valenzuela Barreras na kung saan matagumpay ang comeback fight ni Carlos Canizales dahil naipanalo niya ang laban kontra Barreras by unanimous decision. Sa ngayon, may edad na 30 anyos itong si Carlos Canizales at ang height nito ay 5 foot and 3 inches. Reach 64.5 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 73.8%. Huling napalaban itong si Carlos Canizales noong Hunyo 9, 2023. Nakalaban nito si Daniel Matellon na kung saan naipanalo ni Canizales ang laban kay Matellon by 8-round technical decision. Na kung saan mga kaibigan, lagi silang nagkauntugan. Opo.
Ngayon, pagdating sa karanasan nitong si Carlos Canizales, ang mga matitinding na kalaban nito, may isang Japanese fighter na nagngangalang Ryuichi Taguchi, Armando Bernades Lopez, Canigan Lopez, at yung kaunang tumalo sa kanya mga kaibigan, bagamat journeyman po, pero masasabi kong nahirapan doon si Esteban, o itong si Carlos Canizales kay Esteban Bermudez. Pagdating naman sa skills, kakayahan, galawan itong si Carlos Canizales, siya po ay isang boxer puncher. Ibig sabihin po mga kaibigan, taglay ang mga galawan na kagaya ng mga sumusunod: pressure fighter style na malimit niyang ginagawa, pagka-counter, defensive style which is yung kanyang pagbawak pedal, willing din lumaban sa brulan o toto na bakbakan. Yung kanyang depensa naman po mga kaibigan, or defensive style, habang pinipresyon niya yung kalaban niya, nagwi-weaving po ito, which is head movement, weaving. At may pagka-agresibo ito. Oo. Marami ito kung bumabato ng suntok, which is volume puncher. Taglay po ang power, timing, at accuracy. Epektibo ang kanyang footwork, in and out, ginagamit ang ring. Timing kung bumabato din ito ng suntok, accurate, at saka yung power po mga kaibigan. Pero may nakita akong botas din sa kanyang depensa, which is delikado din sa counter, lalo na kung siya po ay sumusugod. Bagamat nagwiwibing ito, pero tinatamaan din mga kaibigan. Hindi naman katulad ito sa mga technical fighter na napakahigpit sa depensa, which is boxer puncher. Ito willing din na tumanggap ng suntok. Pero ganun pa man, sa nakikita ko sa kanya, maganda na rin po ang kanyang depensa. Pero yun nga, may butas. Sa panig naman ng kasalukuyang kampiyon na si Kenshiro Tiraji, sa ngayon ay may impresibong kartada din ito na 22 wins with 14 wins coming by way of knockout. May isang talo din, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang pagkatalo, technical knockout din ang kanyang sinapit mga kaibigan. Opo, sa kapwa niya Japanese fighter. Oo. Kasalukuyan niyang hawak ang WBA at WBC. May edad ito na 32 anyos. Ang height nito ay 5 foot and 5 inches, reach 64 inches. Orthodox din ang kanyang stance, knockout ratio 63.64%. Huling napalaban itong si Kenshiro Tiraji, September 18, 2023. Hiki Badler ang kanyang nakalaban, isang technical fighter, na kung saan po naipanalo ni Tiraji ang kanyang laban kontra Badler by technical knockout sa ikasiyam na round. 2017, naging world champion itong si Tiraji matapos niyang talunin si Canigan Lopez. Nakuha niya ang WBC World Flyweight title. Nagkaroon siya ng 8 pagdidipinsa sa naturang titulo. Kasama sa kanyang tinalo ay ang ating dalawang kababayan na si Milan Melindo, Randy Pitalcorin. Noong 2021, pangsiyam na sana niya na pagdidipinsa sa kanyang titulo na WBC. Pero nakasagupa niyang kapwa niya Japanese fighter na si Masamichi Yabuki, na kung saan doon nakatikim ng kauna-unahang talo itong si Kenshiro Tiraji po by technical knockout. Opo, sa round 10. 2022, nagkaroon sila ng rematch ni Masamichi Yabuki, na kung saan challenger na doon si Kenshiro Tiraji dahil hawak na ni Yabuki ang titulo. Nakabawi ng panalo itong si Kenshiro Tiraji kontra Yabuki by third round technical knockout po mga kaibigan. So nabawi ni Kenshiro Tiraji ang naturang titulo mga kaibigan sa rematch. 2022, ganong taon pa rin, pero sa buwan na ng Nobyembre, nakipag-unified itong si Kenshiro Tiraji
sa kanyang WBC doon sa may hawak sa WBA na si Hiroto Kyoguchi. Kapwa niya Japanese po mga kaibigan. Na kung saan matagumpay na naipanalo ni Kenshiro Teraji ang laban kontra Hiroto Kyoguchi by 7th round technical knockout. Kaya naman mga kaibigan, naging Unified World Champion itong si Kenshiro Teraji at may dalawa ng successful na pagdidipinsa ito sa kanyang naturang titulo. Ngayon, pagdating naman sa skills nitong si Kenshiro Teraji, mga kaibigan, boxer puncher din po ang boksingerong ito. Pressure fighter style, malimit niyang ginagawa pero hindi bastang pumapasok. May counter punching ability, willing din sa brulan o tututo na bakbakan. May defensive style din po ito, which is yung kanyang pagbabakpidal, ginagamit niya ang ring. Taglay po ang hand speed, volume, power, maging accurate din sa kanyang pagbabato ng mga suntok. May pagka-agresibo din ang boksingerong ito. In and out footwork na kung saan napaka-epektibo. Ginagamit niya ang ring. Mga kaibigan, taglay ng Japanese fighter ang hand speed. So, dito mga kaibigan, sa ating comparison, pagdating sa skills, parehong boxer puncher, parehong agresibo, parehong mahilig umabante. Sa tingin ko, hindi magtatagal ang laban na ito dahil parehong may power. Pagdating sa edad, parehong nasa prime pa ang dalawang boksingero. Height and reach advantage, mas matangkad ng 2 inches si Kenshiro. Ngunit pagdating sa reach, magkasing haba lang po ang kanilang reach. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Pagdating sa knockout ratio, mas lamang ng 10% itong si Carlos Canizales, which is umaabot po ng 73.8 ang kanyang knockout ratio. Si Teraji naman ay 63.64% ang kanyang knockout ratio. Ganun pa man, hindi magkakalayo yan sa power. Activity, parehong aktibo ang dalawa. At sa eksperyensya, di hamak na lamang na itong si Kenshiro Teraji po mga kaibigan. Lamang talaga sa karanasan. So, okay. Alam nyo na kung saan lumamang ang kasalukuyang kampiyon, maging ang kanyang challenger na si Carlos Canizales po mga kaibigan. Lamang sa power. Kung sa skills, pareho. Hindi magkakalayo. Sa tingin ko nga, hindi magtatagal ang laban na ito mga kaibigan. Real talk ang aking gagawing prediction dahil dito mga kaibigan, panalo o talo ay sa Japanese fighter po ako. Opo. Panalo o talo sa Japanese fighter po ako dyan. Okay. Real talk prediction. Kenshiro Teraji by technical knockout. At kung sakaling mawi sa puntusan, dahil pressure fighter din si Kenshiro Teraji, volume puncher din, may posibilidad na gamit ang kanyang speed, pwede siya makalamang dyan sa puntusan. Pero delikadong laban ito para kay Kenshiro Teraji po mga kaibigan. Ito ang masasabi kong pinakadelikadong challenger na kalaban si Carlos Canizales dahil may skills, may power, agresibo din. So dito sa panig naman ng challenger mga kaibigan, malaki din ang posibilidad na gamit ang kanyang pagka-agresibo, power, may suntok itong makalusot na kayang mag-knockout naman kay Kenshiro Teraji. So, malaki nga ang posibilidad na makuha din ni Carlos Canizales ang panalo by knockout or technical knockout. Nakadepende ito kung sino ang unang makapagpatama ng solido po mga kaibigan. Na kung saan di kagulat-gulat or hindi nakapagtataka kung sakaling makuha ni Carlos Teraji ang panalo by knockout dahil kinakailangan ni Carlos Canizales na may panalo ang laban by knockout dahil dayo po siya sa bansang Japan. Kung mawi naman sa puntusan, malaki pa rin ang tsansa mga kaibigan. Oo, malaki pa rin ang tsansa nitong si Carlos Canizales na kung saan gamit din ang kanyang power, pwede niyang maidumina ang laban na yan mga kaibigan. Pero para sa challenger,
mapiho lamang talaga niya ang panalo kung magawa niyang babapagsak, may knockout itong si Kenshiro Tiraji na kung saan malaki rin po talaga ang tsansa. Dahil kung ako ang tatanungin nyo sa comparison, hindi po magkakalayo. Match na match ang maglalaban po mga kaibigan. Lumamang lang si Kenshiro Tiraji sa karanasan. Dahil kung di ako nagkakamali, pang-15 niya na paghaharap sa isang world title bout. Kaya hindi na po basta-basta si Kenshiro pagdating sa karanasan. Pero tandaan natin na hindi lamang sa karanasan nakabase ang boxing. Malaking bagay ang karanasan. Hindi natin yan ipinagsawalang bahala or ipinagsawalang na lang yung karanasan. Malaking bagay din yan. Pero tandaan natin na ang magpapanalo sa isang boksingero ay yung kanyang skills, karanasan, power. Na kung saan mga kaibigan, bagamat kung sa karanasan tayo ilamang si Kenshiro Tiraji, pero yung skills at power naman nitong si Carlos Canizales, may tsansa na makagawa nga ito ng isang impresibong panalo sa laban. Pero dito nga, sabi ko nga kanina, kinakailangan ni Carlos Canizales i-knockout si Kenshiro Tiraji or kailangan niyang mapabagsak man lamang ang champion. At nang sa ganon, mapansin siya ng mga hurado dahil alam naman natin na dayo siya dito sa laban mga kaibigan. So kailangan niyang magtrabaho ng husto sa laban dahil dayo. Alam naman pagka dayo, once na magkaroon lang ng dikit sa scorecard, malaki ang posibilidad na doon yan i-award sa taga doon. Yung tinatawag natin na hometown decision, favoritism, hindi yan nawawala sa boxing. Kahit sa Pilipinas, mayroon ng ganon mga kaibigan. Kaya, sa laban na yan, sa tingin ko, malaking pagsubok yan sa kasalukuyang kampyon ng Japan na si Kenshiro Tiraji po mga kaibigan. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.